Mainit na balita. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Mayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa. Ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisado Sila mo ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Oho. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. Pinoint out ko rin yung tumayo sa privilege speech, di ba? Opo. O ayan naman ako yung tuntunin natin. Kung ayaw nyo sundin ang tuntunin natin, itapon na lang natin. Walang tatayo na magdi-deliver ng privilege speech. Habang merong isang pending na bill na may kaugnay na subject matter. Simpleng-simple yun. O bakit nila pinatayo? Pagkatapos niyang tumayo, di man lang nila napansin na mali pa lang ginawa, ni-repair pa sa Committee on Rules. Mapinag-uusapan ngayon. Yung Committee on Rules, diyan, kaya ang katawagan ay Committee on Rules. Dako, kabisado mo Sila ang dapat kumakatawan sa tuntunin at patakaran ng buong institusyon. Oo. Makapangyarihan ang committee ito. Lahat ng committee namin ay hindi pwedeng gumalaw ng walang atas na manggagaling sa committee ito. Kaya marami sila eh. Opo. So, ang pinaka-chairman ng Committee on Rules, yung majority leader. Yung majority leader, meron siyang halos 10 deputy majority leader. At meron na naman siyang halos 10 assistant majority leader. Wala man lang nakaisip. Mr. Majority Leader, mali po yata yun. May bali ata sa pangyayaring ito. Ganun ba? Oo. O, halimbawa, nahalata. Pwede namang mahalata eh. So, sige. Huwag nyo nang i-repair sa rules. I-direct nyo na sa appropriations kasi kaparehong subject matter naman eh. Ayun. O baka sakaling okay na sa akin yun. Kasi nagkamali ang tao eh. Tao lang eh. Totoo po yun. Pero hindi. Sinadya nila yon kahit illegal para maging kasangkapan para ipatawag ang opisina ng Vice President investigation in aid of legislation. Pwede ba yun? Hindi pwede. O nung marinig na naman nila yung sinasabi ko, tanggalin sa good government. O ngayon, sinama na yung public accounts. Kasi Vice Chairman din ako eh. Opo. O sabi ko, lahat mag-a-account naman eh. Tanggalin sa public account. Ha? So may dahilan pala lahat, bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Kami kasi kung nabigla, hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglahin talaga. Biglahin kayo. Pero ako, nakinikinita ko na. Hindi lamang yung komite ko, pati yung aking membership sa Commission on Appointments. Commission on Appointments. Pati doon. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Baka napansin nila, wala yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo. No? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo nga, pinabubulaan. Bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, nakita nila na mali talaga eh. No?
ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada, At taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo. Motu proprio. Motu proprio power. Sarili niya yun. Walang ibang on its own. Yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Nagmanifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, March 2021, this is the last Congress. Nagsalita ako by way of a privileged speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Yung pinagbibiling mga ICT packages, Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Walang supporting documents. Ang dami ko sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact na inulan na ng notice of disallowance. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Buong privilege speech. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang. Tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Audit mismo. Buong taon ng COA. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. Hindi man lang ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa Rules Committee, walang referral. Halimbawa, pumunta lang sa Basic Committee, o kaya sa Good Government, o kaya Public Accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Wala pa siya noon eh. Nang time na yun, wala pa po Kasi siya. yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Kayo na ang kayo na ang humusga. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng Basic Education, baka tinanggal na rin ako doon eh.
Ganun ba? Si Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko ang chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung nandun ako, Wala naman. baka kasama na ako Baka natanggal natanggal din kayo doon. Oo, naalala mo ba, sabi ko. Oho. Ako bilang isa, ayoko yung People's Initiative. Aha. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly, Opo. yung pinag-uusapan nating matagal dito. Yeah, yung CONAS dapat. Oo. So, tinanggal ako sa Constituent Amendments. Oho. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break, kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na pagkakatanggal sa inyo sa mga komite na yun, Kong. Oo. Ayun. Ay, no. Hindi, naalala ko lang, curious lang ako, Kong. Halimbawa ba, na kapag ka ang pondo, ito Kong, halimbawa naman, kapag ka ang pondo ba ng pangalawang Pangulo, ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin nun ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang. Ito po yung proposal ko. So, hindi naman maapektuhan pala kung meron man siyang pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, Oo. ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Yun, Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Ayun. oo. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang paggasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Tapos na kasi yun eh. No? Tama. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito eh. Ba't di nila maintindihan? Yun na nga po, Kong. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay, ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least, kaunti lang ang Oo. personalidad siguro Mukhang doon, Kong. mas... Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Ayun na nga po. Ni-restore nila halimbawa. Aha. So, edi, wala tayong problema ron. At least, Oo. nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Oo. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Sa Pero sa Senate, Kong, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the Vice naman mangyari. President. Kaya nga nagbabaycam sila, di ba? Ayun, oo. So, halimbawa, sabi niya nga, di nasa Senado na. Oho. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin. Kung ano yung kanyang, yung kanyang proposal. Oho. 2 billion Di ngayon, plus. Opo. aangal yung sabawan. Hindi kami papayag. Di ba, paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, edi re-enacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, Oho. at pumitada yung January, at delikado tayo. Re-enacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. O, di panalo rin ng Vice President. Yun na nga. Yun ang punto Pero ang natin. ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinopropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon nang nakalipas para lang Depende kung habulin. sino. Oo. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Yun na nga po. Ngayon 2024, dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power of Questionin mo the na ngayon. force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Pambabastos Kinakailangan ito. isa-isahin niya. Ayan. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Kaya nakakita ka ba ng pangatwiran na ganyan? Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga umahabol eh. O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Di ba? Kaya nga po, Kong, tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na... Hindi na siya taon. makaiiwas Yun, doon. yun Walang po ang punto. makakaiwas Kahit sino. sa accountability. Hahabulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Public officials and employees
are accountable to the people at all times. Yes. O tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Opo. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Ano ba doon? Naku, ang mga comment. Alam mo, ang daming nanonood.